So ito guys, good news! Nagbubunga na po yung 2 taon na pagtatrabaho ni PBBM in crafting our foreign policy, kung saan po we are building up our alliances with the US, with Australia, with Japan, with Korea, with India, 'di ba? Para po ma-counter yung pong ginagawang pambubuli sa atin ng China, but also para po mapabilis yung pong ating ekonomiya dito sa bansa. Okay? Pakinggan po natin mismo sa presidente ng Amerika, si President Joe Biden, yung pong Luzon Economic Corridor na napagkasunduan po nila diyan po sa Amerika nung pagbisita ni PBBM. Treaty. Finally, I'm proud to announce we're launching an economic corridor in the Philippines as part of the G7's Partnership for Global Infrastructure and Investment. This is the first corridor in the Indo-Pacific. It means more jobs for people across the entire region. It means more investment in sectors critical to our future: clean energy, ports, railroads, agriculture, and much more. Yun, so narinig nyo guys ha, sa presidente mismo ng Amerika nang galing. Okay? Kasama po ito sa broader na program na GPI. Okay? GPI yung tawag nila dyan sa Amerika. Yan po yung pantapat nila dun sa Belt and Road Initiative ng China. Yun kasi yung ginagawa ng China to gain influence all over the world. Nagpapagawa sila ng mga kung ano-ano sa ibang mga bansa, sa Africa, sa South America, para po makuha para magkaroon sila ng influence dun sa mga bansang yun. Pero ang nangyayari kadalasan ay nagkakautang-utang, nag-debt trap hanggang i-take over na ng China ulit. Pero ito pong sa US, ito po ay plano nilang tutukan. Ito pong Luzon Economic Corridor. 4 na lugar sa Luzon. Okay? Subic, Clark, Manila, Batangas. Bakit dito sa Luzon? Anong purpose niyan? Kasi naka-built-in na lahat dito. Ang gustong mangyari ng Amerika, ng Pilipinas na rin, at Japan, ay ma-develop siya para maging competitive. Okay? Maging competitive, pumasok yung mga manufacturing, pumasok yung mga iba't ibang industriya, at makakuha tayo away from China. Yung mga usually pinoproduce dati sa China, dito gagawin. Pero syempre, kasama dyan, kailangan mag-improve yung infrastructure, kailangan yung mga tao natin mate-train, kasama yan dyan. Of course, kailangan din aksyonan ni PBBM yung sa kuryente, dun sa mga lugar na yon para mapababa yung rate ng kuryente and yung mga ibang cost pa. Pero ang goal is to make us competitive para dito nalilipat yung mga kumpanya. Ang laki ng lupa natin sa Subic, sa Clark, sa Batangas, 'di ba? Kailangan lang siyang gawing interconnected with Manila para mabilis yung pong paggalaw ng mga tao, ng mga goods, 'di ba? At yun po ang goal ng Amerika para po umunlad yung Pilipinas at magkaroon sila ng alternative. Hindi na lang aasa sa China, sa Taiwan, pagdating po for example sa semiconductors. So yan po ang goal nito. And ito na din yung kumbaga nagiging tayo, guys. Parang tayo yung example ba na parang pinapalabas ng US. Pag kumampi kayo sa amin, pag kayo ay dumista na siya sa China at hindi kayo sunod-sunuran sa gusto nila, ito matatanggap nyo. Ito makukuha nyo. So parang nagiging example tayo. So yung mga kapitbahay natin, sila Indonesia, sila Malaysia, sila Singapore, makikita nila na parang okay parang nakakaingit yung Pilipinas, ang dami nakukuha sa Amerika, sa Japan O para maengganyo nila. So tayo yung magiging example. Syempre tututukan nila tayo. They will make sure na magagandang magagawa sa atin. Kasi kung sa atin pa lang sumablay na sila, good luck naman na maligawan nila yung mga ibang bansa, di ba? Kung Pilipinas pa lang, naalay na may Mutual Defense Treaty. So yan po hindi po ito coincidence. Ito po ay 2 years na pinagtatrabahuhan ni PBBM crafting our foreign policy. Nagsimula yan sa EDCA. O sige ito, training tayo. O kailangan nyo ng mga bases na pwedeng daungan dito. Mag-training tayo. O yun, sinimulan sa EDCA. At nakita po na tuloy-tuloy yung pong partnership. And this would help us accelerate our economy. Ang nangyayari nga, parang nililigawan tayo ng Amerika. Which is maganda. Amerika, nililigawan tayo yung isang bansa
yung China, pinapaliguan tayo. Ganun yung pinagkaiba doon. Diba? Masarap din naman yung nililigawan, di ba? Masarap din yung isipin mo, yung presidente mismo nagsasalita, yung mga taga State Department mismo nagsasalita, we are doing this for the benefit of the Filipino people, and kumbaga, ang objective dito is maging maging attractive tayo to investors sa US na para dito na lang mag-invest. Huwag na kayo sa ibang bansa dito. Dito na lang sa Pilipinas, nakaalyado nyo na maganda, competitive, at kumbaga, your ally dito sa region. So, yun ang objective nito. At dahil dyan, di ba, ang isa sa mga project na ito, si Speaker Romualdez na yung nagsabi. Romualdez lauds US-Japan support for Subic-Clark-Batangas Railway Link. So yun po ang mauuna. Sa Luzon Economic Corridor, kailangan konektado yung 4 na lugar. So kailangan mo yung Subic-Clark-Batangas Railway. Meron na tayong Manila to Clark. Ginagawa na natin yun ngayon. Kailangan na lang siyang i-connecta sa Subic, o kailangan siyang i-connecta sa Batangas para interconnected yung buong natin. O tapos pag yung sa Subic, 'di ba? Tapos pag yung sa Cavite, Bataan pa, pag nagawa yung tulay na yon, 'di ba? Na under din kay PBBM. So you would see yung pong plano kung paano mapalakas ito pong ekonomiya. And of course, importante naman itong kung anong meron tayo dito sa Luzon, mapalaki muna natin kasi para masuportahan yung kikitain din natin dito. Yun din yung pang susuporta natin sa pagkonekta sa Visayas, railway sa Mindanao. So, kumbaga, matitrickle din sa buong bansa. Pero kailangan muna maging competitive tayo dito sa Luzon. So, sabi ni Speaker Romualdez, ito yung kanyang sinabi, the commitment of the US and Japan to support a railway project linking Subic-Clark, Batangas is a remarkable achievement of President Marcos Jr. as it holds immense potential for driving economic growth and development across the nation. So, ang nakakatuwa dito, guys, isang negative na situation, which is yung pambubuli sa atin ng China. At hindi lang naman tayo ang binubuli. Maski Malaysia, maski India, maski Japan, maski Australia, lahat tayo binubuli dito Pero tayo pinakamalapit kasi, kaya tayo yung parating nababasa ng water cannon. Pero he took a negative situation and he turned it para mas maging malapit tayo dun sa mga traditional allies natin. Dahil ngayon, nakitaan tayo ng silbi ng Amerika, ng Japan, ng India, na okay, ang Pilipinas Maganda nga. So ang dami tuloy willing tumulong, ang daming willing magsuporta. It is up to us, to Filipinos, to make the most out of this opportunity. Ano ibig sabihin ko? Siyempre, yung mga railway na yan, gagawin yan, kailangan mo ng Filipino workers. O pupunta tayo dyan. Yung mga semiconductor factories, siyempre, kailangan mo, yung mga gagawa dyan, mga skilled workers. O kailangan mag-aral yung mga kababayan natin para matutong gumawa ng mga high level na mga semiconductors na yan. So we need to step up. We are given this opportunity nitong sa Amerika, nitong sa Japan, di ba? Through the leadership of PBBM, i-maximize natin. Huwag na tayong magsiraan, huwag na yung ang babaw-babaw yung kabila, pinag-uusapan, bakit sa ganito dinner, bakit sa ganito may gun salute, bakit magkaiba yung state visit sa working. Pero anyway, puro mga walang kwento. Ang importante dito yung buhay ng mga Pilipino, yung gaano kadaming mai-improve dito na mga buhay kapag pumasok na itong mga investment na ito. Kung ang focus natin kung paano magiging competitive yung ating Luzon Corridor para dito na lumipat yung mga malalaking kumpanya at hindi na doon sa mga ibang bansang kapitbahay natin at hindi na sa China, dito lumipat. Yun ang goal natin. Yun ang dapat nagiging focus natin bilang country, and yan ang nangyayari kapag united tayo. Kaya yun ang punto ni PBBM. Kaya nga ngayon nagigets ko na kung paano yung direction na gusto niya. Siyempre, yung nasa kabilang bansa ayaw magpatalo, gagawa ng paraan para siraan yung ating, ayaw niyang, wag kayo dyan, kunyari mag-iimbento yan ng mga kung ano, sabihin, US, tuta ng US, ano kayo, pero hindi lang naman to US kasama Japan, kasama Australia, kasama India, kasama Korea. So, wala kumbaga baliwala yung mga ano nila, mga sinasabi nila pero basta tayo, let us focus on the future, magpayaman tayo bilang bansa, suportahan natin ang administrasyon at palakasin natin yung Pilipinas. Okay? That's a great term, palakasin ang Pilipinas. So, bye-bye guys.